Ayun nga sa kumakalat na balita or mga reaction video ng mga kasamahan ko ay isinasaad nga po sa kanilang thumbnail at kanilang mga video. Sa part 22 ay sasagutin na nga ba daw ni Beyonce itong si Edu. Yan po yung topic po natin for today's video. Pero ang maa-advise ko kay Beyonce ay mag-aral nga po ng mabuti at gawing inspirasyon itong si Edu. Kasi alam naman po nating lahat na si Eds ay crush din daw ho itong si Beyonce. Diba sinabi doon sa part 20. At saka si Beyonce ay sinabi ng kanyang pinsan na crush daw din ho niya itong si Kalingap Edu. So alam naman po natin kung si Beyonce ang nakatadhana kay Edu ay di naman po ito manghihinayang or sa tawag nito itong si Beyonce ay kita naman po natin ay napaka-responsable, maintindihin, halos lahat ng katangian ng isang babae ay nasa kay Beyonce. Akalain nyo yun, inuuna po niya ang kapakanan ng kanyang pamilya kaysa sa kanyang sarili, At saka si Beyonce ay taong bahay din ho, So yun po yung gusto ni Eds. At kita naman po natin sa live ni Edu ay sinusuportahan niya nga po ito. At saka sa pa-scout nga po ni Eds ay alam din ho ito ni Beyonce. Kaya hindi po maitatanggi at pwede pong maging sila. Ika nga ng viewers, age doesn't matter. Pero mas importante na magbigay po tayo ng advice, na aral muna, Why not kung magiging sila? Bakit hindi? Wala naman pong mawawala. 'Di ba? Like Rochelle, Cruel at saka si Rachel, ginawa po nilang inspirasyon ang isa't isa, 'di ba? Nag-click, napakabongga ng mga naging successful si Rachel at saka si Roel, nang dahil sa team Kalingap, especially kay Kalingap Prab, si Kalingap Prab ang naging tulay, So si Kalingap Prab din ba ang magiging tulay para kay Beyonce at kay Eds? Kasi hindi din po natin masisisi yung mga viewers kung bakit nila masasabi na Edu, wag mo nang pakawalan itong si Beyonce kasi nakikita ko sa kanya ang katangian ng isang babae na hinahanap mo. 'Di ba? Nasa punto po tayo na dinidiktahan natin si Eds kung sino yung babaeng para sa kanya. Pero si Edu pa rin po yung masusunod. Pero kita naman po natin, napakaganda po ng chemistry po nila. Lalong-lalo na po si Eds. Ibang-iba po si Eds, sa mga nakatambal po niya. Dito kay Beyonce, ibang-iba po siya. Swak na swak po talaga. Kaya hindi po natin mag-blame ang mga viewers kung bakit ganun na lamang po makapagsabi. Kahit ako, isa po akong supporters ng EDC. Masasabi ko na, kung pinakawalan pa to ni Edu, iwan ko na lang po talaga. Hindi na siya makakahanap ng napaka-supportive na Beyonce. Handa kang intindihin, at kita naman po natin napakatahimik, napakabait. Ika nga ni Kalingap Prab kung papaano si Beyonce sa on-cam, camera, etc. Gayon na gayon din po siya sa personal. Napakamahiyain, napakamabait. Kapag kinausap mo, yun sasagot at wala na. Kung di mo lang kinausap, wala na din po. So, masaya kami kung ano man po yung mga natatamasa ng EDC. So, totoo nga ba na sasagutin ni Beyonce? Pagkakalam ko, hindi pa nga nanliligaw itong si Edu, sasagutin na agad. Oh my goodness. Basta ako, masaya ako kung anumang blessings, or anumang chapter ang dumating para sa EDC. Support lang po tayo. Iwasan po natin silang batikusin, para sa ganun ay tuloy-tuloy po yung love team po nila. Kasi kapag nabash ito at kahit anong yung mga pinagsasabi, my God, ewan ko na lamang po talaga,